akong pang-tuition. Failure. So dahil doon, hindi na siya igagalang. Alam nyo ba ang reason? Bakit hindi niya pa rin dala yung pang-tuition? Tinanong nyo na ba? Nag-react na agad kayo eh. Di ba? Tatay naman, nakakainis. Bakit hindi mo pa rin dala? Sabi mo, pangako mo, dadali mo na ngayon. Ito naman si nanay, oo nga, tinan mo tuloy anak mo. Sul-sol, tawa ang misis ko. O, di ba? No? Tinanong mo na ba? Ano ang pinagdaanan ni tatay? Bakit yung ipinangako niya, hindi niya nadala? Kakampi niyo talaga ako ngayon. O, di ba? Inalam nyo na ba ang pinagdadaanan niya? Alam nyo ba na yung kanya lang pagpasok sa bahay nyo na para sabihin sa inyo na hindi niya padala yung pera, paghihirap na sa puso niya yon. Na yung pangako niya ay hindi niya matupad sa harapan mo. Na kayo yung kanyang teritoryo na alam niya na dapat kayo pinagyayaman niya at maibigay niya yung dapat niya maibigay. Pero nung oras na yon, hindi niya maibibigay dahil meron siyang limitasyon at meron nangyari, sasalubungin niyo siya ng nasaan? Palakpakan naman dyan sa mga tatay. Mga kakampi, o di ba? Bakit? Tinanong nyo ba? Reaction agad kayo eh. Oh, hindi nyo kami naiintindihan. Hindi nyo kami naiintindihan. Yung pagpasok pa lang namin ay mabigat na sa loob namin, pero wala kami magagawa kundi harapin kayo. Dahil yun ang dapat. Yun ang tungkulin namin bilang tatay. Pero kung pinatalo mo lang yun sa sugal, ibang istorya yun. Dapat ka talagang, saan mo talaga dinala? Di ba? Wala naman sinabi na, nanay, huwag niyong pagbuhatan ng kamay ninyong asawa. Yun, bawal sa lalaki yun. Pero yung nanay, pwede rin. Di ba? So, nagets nyo? Magtanong muna tayo. Huwag muna tayo mag-react. Kasi baka may nangyari. Amen po? Hindi tayo nasa bahay para mag-away-away. Ano, love niyo na ba kami? Mga tatay? Di ba? Honoring Him less, make Him fail more. The more na hindi natin i-honor ang tatay, the more siya magpe-fail. Kasi he is destined to be honored. Igalang. The more na hindi mo siya i-honor, lalo siyang maliligaw, lalo siyang mawawala. Kahit na hindi niya nauwi yung pera, ibigay pa rin natin yung respect sa kanya, hayaan natin siya mag-explain, at dagdagan pa natin yung responsibilidad niya na, umalis ka na uli ngayon, at pagbalik mo, dapat dala mo na. Ganon. Pero hindi mo dinakdakan. Di ba? Nagets nyo? So, kailangan pa rin natin silang igalang. Kasi pag siya, hindi mo iginalang at hindi mo siya tinulungang makahanap ng solusyon, kaya nga may helpmate, lalo lang siyang magpe-fail. Dumating na din siya dun sa point na hindi niya na kaya. Kaya kailangan niya na ng tulong. Pag umuwi siya na hindi niya dala-dala yung ipinangako niya, may nangyari at valid naman ang reason na nangyari, ang kailangan niya na ay katulong, helpmate. Para masolusyonan yon. Kaya ka nga kinreate to help him. Andun na siya sa point na hindi niya na kaya. Hindi niya kailangan ng mga away sa kanya kasi alam niya nga na hindi niya na i-deliver eh. Ang kailangan niya ngayon ay katulong. Palakpakan naman yung mga nanay dyan, natutulong. Woo! Di ba? Sana andito asawa ko. Sana narinig nyo rin to para pareho pala kami may tama rito. Di ba? Tatay Armando, paka-holding hands pa oh. Talaga naman, oh. Oh. Di ba? Yan yung tumanda na magkasama. Parang, ano yun? Pulot-pukyutan ba yun? Yung... matamis ang pagsasama. Lovebirds, yun. Diba? Nagets nyo? So, honoring less will make him fail more. Tandaan nyo yun.
The more na i-down natin siya, the more na hindi siya makakapag-isip, the more na ang iisipin niya ay kayo na huwag kayong magalit sa kanya. Imbis na ang isipin niya, paano pa makakadiskarte at makuha yung kailangan? Kasi ang priority niya ay ang kanyang family. So ayusin niya yung emosyon niyo. Pero ang issue ay makuha yung si pang tuition. Sample lang yan ha. Okay. Fathers fails and have soft sides. Number 1, fathers have their own problems within themselves. Yan. Meron din kaming pinagdadaanan. Diba? May issue rin kami sa buhay. Malay nyo, hindi niya na rin alam kung babae siya o lalaki siya. Yung tatay. O, diba? May pinagdadaanan din siya. So, intindihin din natin. Biro lang po. Diba? Meron siya pinagdadaanan. Nakikita niya rin yung kakulangan niya sa pamilya. Nakikita niya rin yung hindi niya nagagawa sa inyo. Ay, alas 11 na. Sorry konti na lang. 4 na lang. Na-carry over. Na-carry carry on. Bay, 2 naman tinuro ko. Spark and Father's Day. Okay lang ba? Yung mga gusto ng umuwi, pwede na ba? So, meron din pinagdadaanan yung tatay. Intindihin din natin sila. Tao rin niya na meron din siyang At alam nyo ba na ang laging priority ng tatay ay yung kanyang pamilya? Yung kanyang pamilya. Di ba? Pag nawala na yung kanyang iuuwi, pag naubos na sa good time yung kanyang iuuwi, priority niya yung kanyang pamilya. Maaalala na, paano na ang pamilya ko? So, ganon. So, meron din siya pinagdadaanan. Alam niya kung ano yung mga hindi niya nagagawa sa buhay niya. At alam niyo ba kung kailan lamang yun naiisip ng tatay? Sa tuwing siya ay magkakape. Sisipag ang mga tatay. Kasi pareho rin niya ng mga nanay. Marami sila laging ginagawa. Pero pag nakita niyo ang tatay niyo nagkakape na at nakatingin lang sa malayo, ine-enjoy niya lang yung mainit na kape, kainit-init na, mainit na kape pa din. Moment na yon sa sarili niya. Hinahanap niya sarili niya. Yung mga hindi niya nagawa, yung gagawin niya pang susunod, yung mga kasalanan niya sa pamilya niya, paano niya matatakbuhan yung mga kasalanan niya sa iba. Iniisip niya lahat yon habang siya ay nagkakape. Pero dahil gupo na siya nung mga issue na yon sa kanyang buhay, pagkatapos niya magkape, busy na naman siya sa trabaho. Yun na lang kaharap niya ngayon, ang concern niya. Pero yung malaking bagay na iniisip niya nung nagkakape siya, nasa likod na lang yung lahat ng isip niya. May pinagdadaanan din ang mga tatay. Amen? Di ba? I love you, Dad. Di ba? Number 2, father's burden is much more heavier than you see and think. Ang kabigatan na nakapasan sa balikat ng mga tatay ay mas mabigat kaysa sa nakikita nyo at naiisip nyo. Iba ang kanyang responsibilidad, unang-una sa harapan ng Diyos. Kasi siya ang mananagot sa magiging kalagayan ng kanyang pamilya. Di ba? Sa Diyos. He is in charge. Father needs someone who will help him to be a father. Yan. Kailangan ng tatay ng katulong para maramdaman niya na siya ay tatay. It is part of honoring your father na maramdaman niya na siya ay tatay, na siya ay in charge, na siya ay tatay ng tahanan. Parang kay pastora, pinararamdam natin kay pastora na siya ang head dito. Diba? Ganon din sa bahay. So, once na hindi na natin ginagawa yon, na maramdaman ng tatay na siya ay tatay, trouble comes. Trouble comes. In times of failure,
fathers needs understanding. Bringing up, di ba? Alam niya na nagkamali siya. Blaming a father will make things worse. A father needs every available support in his territory. Wife and children be part of the solution. So magtulong tayo na maging part ng solution. Number 4, a father tends to withdraw every time he is not honored and be in solitude to find peace and remake himself. Ang isang tatay, pag siya, alam niyang failure siya, ang tendency niya ay mag-solo. Yung nga, magkakape, inom, walang kausap, nag-iisip. Bakit? Hindi niya tinatakbahan yung problema niya. Nire-remake niya ang sarili niya. Kasi hindi na niya naramdaman yung honor na yun sa family niya at maging mismo sa sitwasyon. Kasi hindi siya nakadeliver. Hindi niya naibigay yung dapat ibigay. Hindi niya nagawa yung dapat nagawa. So siya ngayon, hahanapin niya ang sarili niya. Iko-compose niya uli yun para maharap niya yung susunod na responsibilidad. Kaya, hindi kailangan ng tatay ng maingay na nanay. Ang kailangan ni tatay ay makapag-isip. Amen? Amen? Aba, nasagot ang mga nanay. Amen. Kasi kailangan niya mag-isip. Isipin niya uli yung susunod na diskarte o alibay. Kung nagkamali, isipin niya uli yung susunod na step. At hindi niya yun maiisip kung ganun kami, kung maraming maingay ang kailangan namin, hayaan nyo lang kami. Hayaan nyo lang kami. Maya-maya, compose na kami. Ready na uli kaming humarap sa inyo. Give us space. Mga tatay. Okay ba mga tatay? Yes, we can find a silent place now in our home. Yun. Diba? Yun. Pagpapagawa ka na ng kwarto na pag ikaw nagkamali, pag ikaw fall short ka lagi, ikaw tatay ka, alam mo na kung saan ka. Doon ka sa kwarto na yon. Tahimik, hanapin mo ang sarili mo, pag hanap mo ng sarili mo, saka ka lumabas. Che, diyan ka na. Parang ganun, no? Sinanay pa rin na nasunod, no? So, intindihin nyo lang, kailangan niya ring makapag-isip, makompose yung sarili niya, maibalik niya lahat sa ayos. Kasi broken siya eh. Hiwa-hiwa siya, basag, wasak. Diba? Alam niya na hindi siya nakadeliver. Pero, kaya niyang buuin ang sarili niya. Hindi niyo nakita upon creation, kaya niya mag-isa eh. Kaya niya mag-isa. Kaya lang, di ba, nakita ni Lord na malungkot siya, kaya siya binigyan ng helpmate. Give him space to think and recover. If the father does not receive the honor he deserves in his territory, he will look for it somewhere else. Yan. Ang isang tatay na hindi niya natatanggap yung honor sa kanyang territory, pwede niya yung hanapin sa ibang lugar. So, saan niya yung hinahanap? Diba? Saan niya hinahanap? Dapat hanapin niya yung kay Lord. Dahil hinahanap niya sa kanyang kaibigan or sometimes, hinahanap niya sa ibang kandungan. Diba? Sige nga. Tinoy Mi, parang nakatawa ka dyan. Diba? Sino ang mas maalaga? Number 1 o number 2? Sino ang mas pumapansin? Napapanood natin. Yung sino ang may pumapansin? Binibigyan ng importansya? Si husband. Yung original o yung, ano ba tawag sa pangalawa? Hindi original. Di ba? Alam na natin ang sagot. Mas binibigyan ng pahalaga nung hindi original. Di ba? Yung lalaki. So, ang point, bawal yon. It is a mortal sin.
Adultery yon. Sa impyerno ka pupunta pag ginawa mo yon. Kaya ko siya sinabi, para kayong mga nanay, di ba? Pahalagahan nyo asawa nyo para hindi yan lumipat. Mga kakampi, palakpakan tayo dyan. O, di ba? Pag hindi na namin nararamdaman na kami ino-honor sa aming tahanan, pwede namin yung hanapin sa iba because we are destined to be honored. Because we are the head of the territory. Upon creation. Amen? Alam niyo kung sino nagsabi sa akin yan? Ang misis ko. Siya nagturo noon. Sabi niya, ang lalaki, pagka hindi na yan ino-honor o pinapahalagan sa bahay, hinahanap niya yun sa iba. At yung mga number 2, yun ang mas maalaga sa mga lalaki. Siyempre, parang sila iwan. Kaya, ang sabi nga doon, sa nabasa ko, the original wife must also be the number 2. Yun. O, nagets nyo? Nagets nyo? Nagets nyo? The original must also be the number 2. So, kung gaano ka-sweet si number 2, dapat gawin mo rin yun. Ikaw yun. Gaano ka-sexy si number 2, ganon ka rin. O, di ba? Nagets nyo? Gaano ka-lovely si number 2, ganon ka din. Para hindi na maghanap ng iba. Talagang kaming mga husband ay lapitin. Lapitin ang mga pagalit nyo. Siya po nagsabi sa akin na, sabi niya, alam mo, yung mga iba, kaya yan, kasi napag-usapan din namin, ba't kaya dumadating sa buhay ang ganyan? Sabi niya, pagka hindi na yan naalagaan sa bahay o ganto-ganto, trabaho na lang ng trabaho, natutokso sila na hanapin sa iba yung dapat sana na sa bahay nila natatanggap. Yung respeto, yung saya, yung pagmamahal. Kaya doon nila inaano. Pero that is wrong. And that is not acceptable. Inuulit ko ha, that is not acceptable. Kaya dapat, para maging masaya ang bahay, the original must also be the number 2. Diba? Ibig sabihin, hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na lumingon sa iba. Lahat ng hahanapin niya nasa iyo. Nasa iyo. Amen? Nay Chabeng, dapat you are also the number 2. Nag-gets niyo ba? So para kayo lalong maging sweet. Conclusion. Ayan, 11 na. By honoring your father, you are honoring God. And it is His commandment, and God has reason why you should do that. You are helping your dad when you are honoring Him. Huwag kayong mag-alala na i-honor nyo yung dad nyo, yung asawa nyo, yung husband nyo. Because honor, sabay-sabay natin itong basahin. Because honor always find its way back to you. Kung meron kang iginalang, meron kang pinahalagahan, babalik yun sa'yo. Amen? Tayo po tayong lahat. Happy Father's Day po sa mga tatay. Overtime na tayo. Sorry. Galay na. Amen. So, isang prayer na lang siguro, Pastora. Tatawagin ba yung mga tatay dito sa harap? Mga tatay, lapit na kayo dito sa harap. Overtime na tayo. Dali, pagpe-pray kayo. Come on, guys. The territorial being, the person to be honored in the family. Yan. Woo. Diba? Masaya, Masaya yung mga tatay ngayon. So dapat doon, itaguyod natin ang ating pamilya sa maka-Diyos na pamamaraan. Yan. That's the way it should be. Maya. Amen. Sige po.
Panalangin po natin ang ating mga tatay. Maaari po bang extend natin yung kamay natin sa kanila at kung ano po yung nais nyo na ipanalangin sa lahat ng tatay, free po yun. Pwede nyo pong ipanalangin sa kanila. Kung gusto nyo po silang i-bless, sige po. At sama-sama natin silang ipanalangin. Sige po. Hallelujah, Lord Jesus. Heavenly Father, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. We praise your holy name, O Lord. Mahal naming Ama, maraming salamat po, Lord God, sa pagkakataon, Lord God, sa pribilehiyo, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin upang itaas ang aming mga tatay, Lord Jesus. Lord, salamat sa buhay nila, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na Ikaw, Lord Jesus, ang manguna, Panginoon, sa puso't isipan nila, Lord God, na maging mabuting haligi ng tahanan, Panginoon. Haligi ng tahanan, Lord God, na Ikaw ang foundation, Lord Jesus. Ikaw ang itataas, Panginoon, at ihahayag sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat sa kanila, Panginoon, at patuloy, Lord Jesus, na ang blessing mo, Lord God, ang mag-umapaw sa kanila, Panginoon. And Lord, maging great provider sila ng kanilang family, Lord Jesus. And Lord, bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, sa lahat ng bagay, Lord Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, itinataas namin sila sa iyo, Panginoon, at patuloy, Lord God, na Ikaw ang maghari sa bawat isa, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Close ko lang ng prayer. Okay. Hello. Lord God, thank you po sa prayer na yon para sa amin ni Brother Maya, Panginoon. And right now, Lord God, nandito yung mga tatay. I-restore mo po sa mga tatay ang anointing, Panginoon, ng isang padre de pamilya. Isang tatay, isang asawa. Ibalik mo po sa mga tatay na nandito, Panginoon, sa pamagitan ng iyong biyaya, ang anointing ng isang tatay. Lord, tulungan mo kami. Hindi namin ito kaya, Panginoon. Tulungan mo kami na tayuan namin ng tama, ng makadiyos na pamamaraan. Ang pagiging father, ang pagiging husband sa aming pamilya. Ikaw ang gumabay sa amin. At sa tuwing babasahin namin ang Bible, Panginoon, paliwanagin mo ang aming mga isip, maintindihan namin ito upang matagpuan namin ang mga instruction, mga pamamaraan na kailangan namin upang maitaguyod namin ang aming pamilya. Salamat sa responsibilidad na ito. Gagampanan namin ito. Gabayan mo nga po kami. At alam ko, sa pagiging tapat namin bilang tatay, bilang magulang, we will be honored. Hindi lamang mo, Panginoon, hindi mo lamang kami re-respeto, kundi maging ang aming asawa at mga anak. I-re-respeto kami, maging taong nakapaligid sa amin. Gawin mo kaming pagpapala. Unang-una na sa iyo, Panginoon, by worshiping you, praising you, sa aming pamilya at sa aming church. We thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen! Mabuhay ang mga tatay! Mabuhay! Happy Father's Day! Happy Father's Day po! Yan. Sandali lang po. Huwag muna po tayong uuwi. Yan. Meron pa po tayong gagawin. Announcement po. Sige po. Salamat po mga tatay. God bless you. Happy Father's Day. Yan. Sige po. Pwede po umupo muna po tayo muli. At meron po tayong konting announcement. Yan. So, this coming Thursday, nabanggit naman po na sa ating kanina, ay paalis na po ang team na papunta pong Pasig City, Iloilo. Okay po, sandali lang po. Yan, okay. Ipagpe-pray po natin sila. Ipagpe-pray po kami. Yan, pagpe-pray po kami. Kaya, at mamaya po habang pinagpe-pray, pwede din po tayong magbigay kasi magkakaroon po tayo ng sacrificial offering para po sa gawain po doon. So, sige po, ating pong anyayahan lahat po na kasama sa Pasig City this coming Thursday po. Pwede na pong pumunta rito sa unahan and
ipagpe-pray po tayo. Yan. Pagpe-pray po tayo ni Brother Ronald. Brother Ronald? Yan. Sige po, punta na po rito yung lahat ng kasama po sa PASI. Yan. Nasaan na po? Ay, nandito na po yung iba. Nasa harapan na po. Yung mga naka-block. Naka-worship and mission. Ito na po, yung worship team po. Yan. Bababa ba kayo? O tapos silang umakyat. Sabay gano'n. Ewan, ano sila? Dito kayo, sa taas kayo siguro. Taas na lang. Yan. Lahat po na kasama, pwede pong pumunta rito. Yan. Pray po tayo. Ni Brother Ronald. Asan na si Ned? Okay. Yan. Samahan niyo po kami mag-pray. Okay lang po? Yan, yung mga nandiyan po sa likod. Yan. Sige po. Sige po, tumayo po tayong lahat at ipanalangin po natin ang WIM team para sa pag-alis po nila sa Huwebes para po sa WIM po sa PASI, Iloilo. Okay, sige po, manalangin po tayo. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Panginoon, patuloy po kami lumalapit po sa iyong dakilang harapan, Panginoon. Lord, salamat po, Lord, sa pagkakataon na muli magagamit mo, Lord, ang aming iglesia, Lord, upang mapulpil ang pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord, sa team, Panginoon, na dadalhin mo, Lord, sa PASI, Iloilo. Salamat, Panginoon, dahil, Lord, alam namin na ikaw naglagay, Lord, sa puso ng bawat isa, Lord, lalo na sa kanila, Lord, na makakasama doon, na may share, Lord, unang-una na ang iyong salita, ang iyong pag-ibig, at Lord, yung pagsamba sa iyo, Panginoon, yung tunay na pagsamba sa iyo, Panginoon. Dahil ito nga ang pagkatawag mo sa amin, kaya mo kami kinrate upang sambahin ka, Panginoon. Lord, dalangin po namin a double portion of your anointing sa bawat isa sa kanila. Ano man, Lord, ang gawin nila, mag-share, tumugtog, sumamba, Panginoon, magturo, Panginoon. Lord, salamat dahil, Lord, alam namin na ikaw, Lord, ang sasama at mangunguna para sa kanila. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa sa kanila, maging kay Ate Rose, kay Kuya Francis na nauna doon, maging, Lord, sa mga churches, sa mga pastors, Lord, na kasama at katulong namin, Lord, sa WIM, Panginoon. Salamat po. At Lord, sa lahat po ng atin, Lord, ihanda mo, Lord, ang puso, ang espiritu ng bawat isa upang matanggap, Lord, nila, Lord, ang kapahayagan na nagmumula sa iyo. Matanggap po nila, Lord, ang kapahayagan at ang pagkatawag mo, Lord, sa PASI, Iloilo para sa kanila. Salamat, Panginoon, at Lord, ingatan mo ang bawat isa sa pag-alis pa lang, Lord, sa mga pamilya na iwan nila, sa mga negosyo, sa pag-aaral nila, Lord, sa trabaho, Lord, salamat dahil, Lord, ikaw ang mag-ayos ng lahat ng ito at Lord, ikaw rin ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Lord, kami na maiwan dito, dalangin namin ang patuloy, Lord, na suporta sa kanila, hindi lang sa pananalangin, maging, Lord, sa anumang kaparaan na pwedeng kaming makatulong sa kanila. Dahil, Lord, bawat isa sa amin ay kabahagi, Lord, ng WIM, Panginoon. Muli po na, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Ito ang dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, yung sacrificial offering po, ay yung box po, pwedeng ilagay po dito. Tapos, any amount po na gusto po nyo i-share para po sa gawain doon po sa PASI. Sige po, pwede pong dito po, announcement. Okay. Sige po, pwede na ho kayong magbigay para po sa WIM natin. Now, ang announcement po, wala po tayo ngayong, di ba announcement po last week, meron dapat ngayong libreng gupit, manicure, pedicure, masahe. Next Sunday na po yon. Yan, alauna. Next Sunday po, alauna po ng hapon. Yan. Tapos, ang atin pong medical and dental mission sa Saturday po, June 22,
3 p.m. hanggang alas 5. Tapos sa 30 naman po, grand celebration natin ng ating pong anniversary. Kasama po natin na magsa-celebrate yung mga outreaches po natin. And after the service po, meron po tayong food booths and ukay-ukay po ulit. After the service po yun ng June 30, our grand celebration. Okay po. Salamat po sa lahat ng mga nagbigay para po sa gawain natin sa Pasig. Lahat ng first-timers po, pwedeng sumama po kay Ate Emily. Yan. So yung lahat po naman nag-invite, yan. Pakidala na lang po sa baba. Yan, ang atin po mga first-timers. Muli po, maraming salamat and let's continue to pray para po sa team na pupunta po sa Pasig City at alam po natin na may magandang gagawin si Lord doon. Amen? God bless you all. Thank you po. Thank you po sa lahat na nasa online.